tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madilim na balita ang gumugulat sa bansa ngayong araw matapos ang isang malagim na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. 3 mag-aaral ang kumpirmadong nasawi sa trahedyang ito habang 7 naman ang kasalukuyang ginagamot dahil sa mga sugat na natamo matapos silang paputukan ng 2 ring kapwa estudyante na nagdala ng matinding takot sa buong komunidad ngayon at nakalulungkot. Agad namang rumesponde ang mga autoridad sa lugar at sa kasalukuyan ay ligtas ng nasa kamay ng batas ang 2 batang suspek na nasa edad 14 at 15 taong gulang lamang. Ang mabilis na pagkakaaresto sa kanila ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa mga mamamayan, ngunit ang katotohanan na napakabata pa ng mga salarin ay nag-iwan ng napakalaking katanungan sa isip ng publiko kung paano ito nangyari kahapon. Ayon sa ulat ng pulisya, ang mga batang suspek ay armado ng tig-iisang pistola nang isagawa ang pamamaril sa loob ng paaralan. Ang pagpapasok ng mga totoong armas ng mga menor de edad sa loob ng campus ay isang nakababahalang hudyat na nagpapakita ng tindi ng problema sa ilegal na pagmamay-ari ng baril sa bansa na patuloy na nagiging banta sa kaligtasan ng mga inosenteng kabataan sa loob ng kanilang klase sa kasalukuyan. Kinumpirma ni Regional Police Chief Brigadier General Jason Capoy na parehong mag-aaral ng San Jose National High School ang mga biktima at ang mga suspek. Nangyari ang pamamaril sa gitna ng klase sa umaga, kung saan ang ingay ng mga putok ng baril ay biglang pumalit sa normal na talakayan ng mga guro at estudyante na nagdulot ng agarang kaguluhan at pagtakbo ng mga bata upang isalba ang kanilang buhay at maging mga guro. Kasalukuyan ng nagsasagawa ng malalimang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan at sanhi ng marahas na pag-ataking ito. Ang paaralan ay may higit sa 1,500 mag-aaral, kaya naman ang insidenteng ito ay naglagay sa napakaraming buhay sa panganib at nagpapakita ng agarang pangangailangan na suriin ang mga umiiral na protokol sa seguridad sa loob ng lahat ng pampublikong paaralan sa ating bansa. Sa paunang pagtatanong ng mga pulis, inamin ng mga suspek na kilalang matalik na magkaibigan na sila ay biktima ng pambubuli sa paaralan. Bagamat hindi pa nagbibigay ng karagdagang detalye si General Capoy hinggil dito, ang anggulong ito ay nagbubukas ng seryosong usapin tungkol sa kalusugang pangkaisipan ng mga mag-aaral at kung paano tinutugunan ng mga paaralan ang mga kaso ng pambubuli sa bansa sa kasalukuyang panahon. Lumabas din sa pagsisiyasat na walang anumang kriminal na record ang 2 kabataang suspek bago mangyari ang karahasang ito. Dahil dito, mas lalong naging nakababahala para sa mga autoridad kung paano nila nakuha ang mga pistola na ginamit sa krimen na nagtuturo sa posibleng pagkakaroon ng mga iligal na baril sa kanilang tahanan o kaya naman ay matinding kapabayaan ng mga matatanda na may-ari ng mga armas na ito sa loob ng komunidad. Isang malaking butas sa seguridad ang nakitang pangunahing dahilan kung bakit nakapagpasok ng baril ang mga suspek sa loob ng paaralan. Ayon kay Capoy, isang guwardiya lamang ang nakatalaga para bantayan ang napakaraming pinto at labasan ng buong pasilidad. Ang kakulangang ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga suspek na makapasok ng hindi man lamang nai-inspeksyon ang kanilang mga dalang bag at gamit sa pag-aaral ng walang kahirap-hirap. Inilarawan ng pulisya ang nakapanlulumong eksena kung saan sapilitang pumasok ang mga suspek sa 2 magkaibang silid-aralan habang nagkakagulo ang mga bata. Matapos ang unang pamamaril sa unang silid, nagtakbuhan ng mga natatakot na mag-aaral upang magtago, ngunit hinabol sila ng mga suspek patungo sa isa pang silid kung saan ipinagpatuloy ang pagpapaputok na nagdulot ng mas marami pang sugatan at nasawi sa loob ng mga silid. Karamihan sa mga nasawi at nasugatan sa malagim na insidenteng ito ay mga babaeng mag-aaral ayon sa kumpirmasyon ng pamunuan ng pulisya. Ang pag-target o ang pagkadamay ng mga kabataang kababaihan sa karahasang ito ay lalo pang nagpatindi sa galit at lungkot ng publiko na humihingi ngayon ng mabilis na katarungan para sa mga biktima at ng agarang tulong pinansyal at medikal para sa mga pamilyang naapektuhan nito sa buong rehiyon. Agad na nadakip ang isa sa mga suspek sa loob mismo ng paaralan ilang sandali matapos ang pamamaril. Habang sinusubukan nitong magtago sa gitna ng nagpapanik na mga tao,
Ang mabilis na aksyon ng mga guro at ng natitirang seguridad sa pag-isolate sa suspect ay nakatulong ng malaki upang maiwasan ang mas malaki pang pinsala o karagdagang pagkawala ng buhay ng mga inosenteng estudyante sa loob ng nasabing paaralan sa oras na iyon. Samantala, ang ikalawang suspek ay nagawang tumakas sa gitna ng kaguluhan at nagtago sa isang kalapit na bahay sa labas ng paaralan. Gayunpaman, dahil sa alertong pag-uulat ng mga residente sa lugar na nakapansin sa kahina-hinalang kilos nito, mabilis siyang natunton at nadakip ng mga tumutugis na operatiba ng pulisya nang walang karagdagan insidente ng karahasan o paglaban sa mga otoridad na umaresto sa kanya sa madaling panahon. Agad namang nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang malalim at komprehensibong investigasyon sa naganap na pamamaril sa Tacloban. Personal na ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pakikiramay at binigyang diin na hindi hahayaan ng pamahalaan na dumanas ng ganitong uri ng takot ang mga kabataan sa loob ng mga institusyong pang-edukasyon na dapat ay nagsisilbing pinakaligtas na lugar para sa kanila sa bansa ngayon. Bukod sa investigasyon, inatasan din ng Pangulo ang mga tagapagpatupad ng batas na paigtingin ang seguridad sa lahat ng paaralan, tanggapan at mga pampublikong lugar sa buong bansa. Layunin ng direktibang ito na ibalik ang tiwala ng publiko sa sistema ng seguridad at matiyak na may sapat na proteksyon ang bawat mamamayan laban sa anumang banta ng karahasan gamit ang mga ilegal at hindi lisensyadong mga armas sa iba't ibang dako. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo sa nangyari at lubos na nauunawaan ang matinding takot at bighati na nararamdaman ngayon ng mga magulang ng mga biktima. Idinagdag niya na gagawin ng administrasyon ang lahat ng makakaya upang matulungan ang mga pamilya at masigurong mananagot sa batas ang mga may-ari ng baril na nagpabaya, kaya nakuha ito ng mga menor de edad sa lalong madaling panahon. Nanawagan naman ng pambansang pulisya sa publiko na manatiling kalmado at huwag magkalat ng mga hindi beripikadong balita sa social media na maaaring magdulot ng takot sa mga magulang. Hiniling din nila ang pakikipagtulungan ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang mahalagang impormasyon na makakatulong sa mabilis na paglutas ng kaso at pagtukoy sa pinagmulan ng mga ginamit na baril sa krimen sa buong bansa natin. Bagamat talamak ang mga krimeng may kinalaman sa baril sa Pilipinas dahil sa paglipanan ng mga walang lisensyang armas, itinuturing pa ring napakabihira ng insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan sa bansa. Dahil dito ang nangyari sa Tacloban ay nagsisilbing isang malaking gising sa sistema ng edukasyon at seguridad na nangangailangan ng agarang reforma upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya sa kasalukuyan nating lipunan. Ang kakulangan sa kontrol sa pag-aari ng baril ay patuloy na hamon sa bansa, ngunit ang pagpasok nito sa mga paaralan ay nagpapakita ng bagong antas ng panganib. Ang mga eksperto sa seguridad ay nananawagan na ngayon para sa mas mahigpit na batas laban sa mga nagpapabaya sa pagtatago ng kanilang mga armas, na madaling makuha ng mga bata at magamit sa mapanirang paraan na nagdudulot ng pinsala sa buhay sa ating bansa ngayon. Bukod sa seguridad, binibigyang diin din ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagbibigay ng sapat na gabay at suporta sa kalusugang pangkaisipan ng mga kabataan. Ang pambubuli, kung hindi maaagapan ng mga guro, ay maaaring magdulot ng matinding trauma na posibleng humantong sa ganitong uri ng marahas na paghihiganti, kaya naman dapat palakasin ang mga programa para sa anti-bullying sa lahat ng paaralan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pagtatapos ng ulat na ito, muling ipinapaabot ng ating himpilan ang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi sa San Jose National High School. Ang trahedyang ito ay paalala sa ating lahat na ang kaligtasan ng ating mga anak ay sama-samang responsibilidad ng pamahalaan, paaralan at ng buong komunidad. Manatili tayong mapagmatyag upang hindi na muling maulit ang ganitong pighati sa ating bansa sa darating na mga panahon.